Mga kapatid, hanggat hindi po natin nalalaman yung tunay po nating kalagayan, wala po tayong gagawin na hakbang o pagkilos para ma-address po natin yung atin pong nararamdaman sa atin pong mga katawan. Maliban lang po kung ikaw yung pong taong matiisi na kahit po may nararamdaman, binabaliwala mo na lang. Kaya po sa huli, naroon po ang ating pagsisisi at sinasabi natin, sana nung una pa lang na malaman natin yung problema, pinatingnan ko na. Tandaan po natin ito mga kapatid, anuman daw pong sugat, kapag pinabayaan, pwede po itong mabulok at lumala. At kapag may bulok sa loob ng ating katawan at hindi natin ito nagawa ng paraan, pwedeng madamay ang lahat ng bahagi ng ating pong katawan at ito ang pwede po natin na ikamatay. Amen po ba tayo ron? Pero paano kung hindi natin alam na may parte pala na bulok sa ating katawan, paano natin ito gagawan ng paraan? At kung ano po yung tinutukoy ko, ito po ay nasa Jeremiah chapter 17 verse 9. Sino ang nakakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala ng lunas ang kanyang kabulukan. So ang title po ng message po natin ngayong umaga ay pinamagatan ko pong The Heart of Man. The Heart of Man. Nakita po ninyo ang kalagayan ng puso ng tao, mga kapatid. Ayon po doon sa binasa natin, ito ay mandaraya. Ang ibig sabihin po nito, hindi po siya pwedeng panghawakan, hindi siya pwedeng pagtiwalaan. Hindi po laging totoo ang sasabihin po niya. Kahit sinasabi pa nung ilan o sinasabi natin, ito'y mula sa puso. Marami na tayong karanasan na nakita na nangyari sa atin o maging sa iba. Sa umpisa, sasabihin nila sa iyo, mahal ka. At kapag naniwala ka sa sinasabi nila sa huli, iiwanan ka nila at tatalikuran. Why? Dahil nga ang puso ay mandaraya. Ano pa po ang description ng puso ng tao ayon po doon sa teksto, mga kapatid? Sabi po ron, puno siya ng kabulukan. Tingnan niyo po yung, balikan natin. Puno siya ng kabulukan. Ano sa palagay niyo ang lalabas doon sa loob ng puso kung ito ay bulok? At sinong tao ang tatagal sa iyo na sasamahan ka? Sinong tao ang magkakagusto sa iyo kung ang lahat ng lumalabas na sinasabi mo na galing sa puso mo ay hindi po magaganda? Kaya ano po ang sabi po doon sa Matthew 12? Tingnan po ninyo. Sabi roon, the good person out of the good treasure of his heart produces good. And the evil person out of his evil treasure produces evil. For out of the abundance of the heart, his mouth speaks. Kung ano daw po ang lumalabas sa puso natin, yun daw po ang, kung ano daw po ang laman ng puso natin, yun ang lumalabas saan? Sa labi po natin. Kaya kung ang lumalabas, mga kapatid, anuman ang lumalabas na naririnig na sinasabi mo, na nakikita nila sa buhay mo, yun daw po ang tunay na kondisyon ng puso mo. At hindi po natin maikakaila ito. At ito pa ang pinakamasakit ayon po sa teksto na binasa po natin. Wala ng lunas ang kanyang kabulukan. At kung ganito ang kalagayan ng bawat isa sa atin, kanino po natin ito ilalapit? At sino po sa palagay nyo ang makakatulong sa atin? Kung wala na pong lunas yung kondisyon ng ating puso ayon doon sa sinabi. So wala pong iba kundi sino? Ang atin pong Diyos. Bakit? Dahil alam po niya na ang puso natin ang may problema at iyon ang una niyang tinitingnan. Puso. Unang teksto, puso ang kanyang tinitingnan. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas, ang kakisigan, hindi siya ang hinirang ko, ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na nyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang
Ang sabi rito ng mga kapatid, puso ang tinitingnan ko. Meaning, sabi ron, hindi ang taas mo, hindi ang itsura mo, hindi ang galing mo. Hindi yung mga ipinakikita mo na magaganda na sinasabi mo. Hindi rin yung narating natin o na-achieve natin sa buhay ang basihan po niya rito. Hindi rin kung paano nila tayo hinangaan at pinupuri ng ibang tao. Ang tinitingnan ng Diyos ay yung tunay na kalagayan ng ating pong mga puso. Madali pong gumawa ng mabuti, lalo na kung gusto lang po natin na tayo ay mapuri. Madali po ang magsalita ng maganda, lalo na po sa harapan ng mga tao na hinahangaan ka. At madali rin po ang magpanggap sa harap ng iba na maayos ka. Pero ang tunay na nakakaalam ng tunay na kalagayan ng puso natin, walang iba kundi ang ating pong Diyos. Amen. Kaya nga, ang bantayan daw po natin dito ay ang ating mga puso. Hindi lamang daw po sa harapan ng mga tao, kundi lalo na po sa harapan ng ating pong Diyos. Yan po ang tunay na kalagayan po natin, mga kapatid. At kung hindi po tayo aware sa bagay na ito, wala po tayong gagawing paraan para po ma-deal natin o ma-address natin kung ano po yung nangyayari sa loob po natin. So 1 Kings chapter 8, 39b, ibigay nyo sa kanila ang nararapat sa kanilang mga gawa sapagkat kayo lamang ang nakakatalastas sa puso ng tao. So saan nakabase ang Diyos, mga kapatid? Doon sa binibigyan niya na nararapat? Sa atin pong mga gawa. Amen. Pero ano po ang tinitingnan niya? Yung po bang gawa mo o yung puso mo? Kaya sinabi rito, talastas mo ang puso ng tao. At ayon sa nakikita mo sa puso niya, doon mo siya ginagantimpalaan kung ano ang nararapat sa kanya. Puso pa rin ang basihan po ng Diyos sa kanyang ipinagkakaloob. At ito po ang totoo. Kung maganda po ang puso mo, anong pangit kaya ang gagawin mo at sasabihin mo? Kung maganda ang puso. Kaya meron pa rin na hindi maganda yung pong nagagawa at nasasabi po nila hanggang ngayon. Dahil ang totoo po nito, hindi talaga nabago ang puso ng tao. Kasi iba po ang maririnig mo, iba ang makikita mo dun sa mga tao na binago na ang puso at hindi ito maikakaila, mga kapatid. At sana dumating po tayo sa ganito pong kalagayan. Yung po bang lahat ay kaya na nating tanggapin, kaya na po nating harapin. Yung nasasaktan man daw tayo, kahit yung laman po ng isip natin gustong lumaban at maghiganti, hinahayaan mo na lang. Yung po bang parang tayong mga tupa na kahit dalhin daw sa patayan, hindi sila kumikibo, hindi sila lumalaban, hindi po sila nagwawala. At alam ko po mga kapatid na mahirap po itong mangyari. Pero hindi daw po ito imposible sa mga taong binago ng Diyos ang kanilang mga puso. Importante po kasi mga kapatid, sa atin, sa lahat ng ginagawa natin, kung hindi man natin nakikita yung pagbabago sa ibang area ng buhay natin, unahin po natin na magkaroon po ng transformation o pagbabago ay ang puso natin. May papakita po akong mga ilan na karakter po dito, bagamat hindi binanggit ang mga pangalan nila. Pero tingnan po ninyo kung paano po sila namuhay na binago ang kanilang puso base po sa kanilang pananalig. Sa Hebrew 11:33, 35, simulan 35. Dahil sa pananalig nila sa Diyos, may mga tumangging palayain sapagkat pinili nila ang mamatay sa pahirap upang muling buhayin at magtamo ng mas mabuting buhay. Kita po ninyo, they have all the chances na palayain mula po doon saan? Sa pagkakabilanggo, mula po doon sa parusa na pwede nilang tanggapin. Pero mas pinili po nila ang alin? Ang mamatay sa pahirap. Ibang klase ang mga taong ito. At kinan niyo po yung mga naranasan nila. Meron namang nilibak, hinagupit, at meron ding nabilanggong gapos ng tanikala. Sila'y pinagbabato, nilagari ng pahati. Pinatay sa tabak. Mga balat ng tupa, ang kambing, ang dinadamit nila. Sila'y mga nagdarahop, aping-api at mamalupitan. Ayan. Nasaan na ba? Andiyan na ba ako? 47? 38. Hindi marapat
sa kanila ang daigdig. Nagpagala-gala sila sa mga ilang at kabundukan, nagtago sa mga lungga at mga yungib sa lupa. Verse 39. At dahil sa kanilang pananalig sa Diyos, isang kasaysayang hindi malilimot kailanman ang kanilang iniwan. Ngunit ang pangako ng Diyos ay hindi natupad sa kanilang kapanahunan. So nakita po ninyo mga kapatid, dahil doon sa kanilang pananalig sa Diyos at magandang puso, wala sa kanila kung anuman ang pwede nilang danasin o maranasan, sukdulan pa na ito ay kanilang ikamatay. Kung iisipin po natin, itong nangyari po sa kanila, masakit. Why? Dahil hindi nila naranasan yung ipinangako sa kanila ng Diyos. Pero hindi naman daw po nangangahulugan na hindi po nila ito mararanasan. Ang maganda po rito sa sinasabing, yung pong kasaysayang hindi malilimot ang kanilang iniwan. Hindi malilimot. Hindi lamang po ng mga tao na nakaalam kung ano yung kanilang pinagdaanan, kundi mismong Diyos na kanilang pinaglingkuran. Hindi po madaling makalimutan ng Diyos ang isang bagay na ginawa mo at inilaban mo, kahit na ito'y kamatayan mo, alang-alang lang sa pagmamahal mo at pag-ibig sa Diyos. At alam po ito ng atin pong Panginoon. Amen, mga kapatid. At yan po ang pwedeng gawin ng mga tao na binago ang kanilang puso. Church, kung nakakaranas man daw tayo ng discrimination, pang-aapi, o pagpapawalang bahala ng iba, anumang daw uri ng pananakit na nangyayari sa atin, ay hindi daw po yan lingiit sa harapan ng Diyos. Amen. Kaya hayaan na lang daw po natin ito sa kamay ng Panginoon. Ang mahalaga po sa atin ngayon ay huwag pong ma-damage ang ating mga puso na siyang tinitingnan ng ating pong Diyos. Yun po ang importante, yung mabantayan po natin. Kasi anumang pong bagay na gagawin po natin, definitely lagi po yung involved ang puso. Ang laging nasasaktan, hindi naman po isip. Ang nasasaktan lagi puso. Ang naghihirap, hindi lang po ang isip. Ang higit na naghihirap ay ang ating pong mga puso. At ang Diyos ay nakatingin sa puso ng tao. Lagi niyong pong tatandaan niya. Hindi po yung mga bagay na ginagawa natin ay pinakikita natin sa labas. Kasi pwede nating impress ang sino man. Pero hindi po lahat ng ginagawa nating maganda na panlabas ay yun po talaga ang totoo na dinidikta ng atin pong puso. Amin pa mga kapatid. So siya po, nakatingin siya sa puso. Pangalawa, siya rin ang sumisiyasat sa atin pong puso. Kawikaan 17:3, dinadalisay ng apoy ang ginto at pilak, ngunit ang puso ng tao si Yahweh ang hindi po makalulusot sa paningin ng Diyos kung ang ating pong puso ay may damage o may mali. Amen. Para po siyang yung pong QC, quality control. At hindi po niya hayaan na lumabas yung pong product na may damage dahil ito po ay kahihiyan ng isang kumpanya. Tama po ba mga kapatid? Kaya masusi po niyang sinisiyasat ang ating mga puso dahil ang mapupulaan din po dito walang iba kundi po siya. Magre-reflect po ito dahil kung sinasabi po natin na tayo ay anak niya, siya naman na bilang ating ama, mga kapatid, doon po ito papasok. At ang pwedeng mapahiya po ay ang ating pong Panginoon na sinasabi natin siya ang ating ama at tayo ang kanyang mga anak. So, ingatan po natin mga kapatid, ang puso po natin. Pero tingnan po ninyo, ayon po sa kanyang pagsisiyasat, ito po ang kanyang mga nakita. Okay? Kasi sabi ko nga sa inyo, ang Panginoon tinitingnan ang ating mga puso. Hindi lang tinitingnan, sinisiyasat niya kung ano talaga ang laman ng ating pong mga puso. Ito po ang kanyang nakita sa Isaiah 29:13. Sasabihin ni Yahweh, yamang sa salita lamang malapit sa akin ang mga taong ito. At sa bibig lamang nila ako pinaparangalan. Malayo sa akin ang kanilang puso. At ayon lamang sa utos ng tao ang kanilang pagdiligtod. O ano nakita ng Panginoon sa kanyang pagsisiyasa? Ano natuklasan niya? Malayo ang puso ng tao sa kanya.
At hindi po natin ito maikakaila. Amen? Dahil yan po ang totoo. At bakit po niya nasabi na malayo po tayo? Bakit? Dahil hindi po niya ito maramdaman. Hindi mo pwedeng hindi maramdaman yung pong taong malapit sa iyo. Too close to you. Pero paano mo mararamdaman ang tao na napakalayo sa iyo? At yun po ang sinasabi ng Panginoon, malayo ang puso niyo sa akin. At kung bakit niya po ito sinabi, dahil hindi po niya ito maramdaman. Amen ba mga kapatid? Ito pa ang isa na sa kanyang pagsisiyasat, Jeremiah 5:2. Nanunumpa nga kayo sa pangalan ni Yahweh, ngunit ang inyong sinasabi di taos sa inyong puso. Pag sinabi po nating hindi taos, totoo ba ito o hindi? Can I hear from you? Hindi totoo. Amen. Ngayon, kung alam mo naman na hindi pala ito totoo at hindi taos sa puso mo, bakit kailangan mo pa itong sabihin? E sino dinadaya mo? Sarili mo o yung ibang tao na nakakarinig sa iyo? Kasi hindi ko pwedeng sabihin ang dinadaya natin ay ang Panginoon. Bakit? Sapagkat hindi natin pwedeng dayain ang Diyos na siyang nakakasiyasat ng laman ng ating pong mga puso. Tama po ba mga kapatid? Ang pwede lang nating dayain ay ang ating pong sarili. Maging ang mga tao na pwedeng nakakarinig doon sa ating mga sinasabi. Pwede naman nating paniwalain ng sino man, pero yun ba ang totoo? Pero yun ang sinasabi mo. Pero ang tunay na nakakaalam ng puso natin, kung yung sinasabi mo ay taos sa puso mo o for the sake lang na may masabi ka sa kanya, at yun lang yan. Kaya nga, mapakahalaga mga kapatid, ang magdedetermina ng lahat ng bagay na ginagawa mo para masabi mo na ito'y totoo, sapagkat ikaw mismo sa sarili mo na ginagawa mo ito ng may katotohanan at hindi pa kunwari lamang. To be honest, ikaw ang magsasabi noon. Hindi ang ibang tao na nakakakita sa iyo kahit pa yung pong kapag tinignan kanila, naantindi ng ginagawa mo sa Diyos, sa pagpupuri sa Diyos. Kaya natin gawin yan eh. Pwede bang nakataas ang kamay mo na nagpupuri sa Diyos pero hindi ito taos sa puso mo? Pwede? Pwede. Pwedeng lahat yan, mga kapatid. Kaya nga mapapansin mo yung pong tao na sincere sa kanyang ginagawa kasi ayaw niyang nasasayang yung bagay na ginagawa niya na wala naman palang katotohanan ito para sa kanya. Ang tawag ko rito, mga kapatid, ay nagpapagod tayo. We are wasting our time. Bakit? Can you imagine na pinepeke mo ang sarili mo sa isang bagay na ginagawa mo pero you know for a fact na hindi pala ito totoo? Try to imagine that. Diba? Kasi mga kapatid, para masabi mo na totoo ang dealing ng Diyos sa iyo, kasi totoo rin yung ginagawa mo para saan? Sa Diyos. Huwag mong asahan na magiging totoo ang Panginoon para sa iyo kung mismo ikaw sa sarili mo ay hindi naman nagiging totoo para sa Kanya. Are you with me? Ikaw lang yun. At walang pwedeng humusga sa inyo rito. You yourself, alam mo ito na kung yung ginagawa mo ay taos sa puso mo. Ramdam mo ito at ramdam din po ito ng ating pong Diyos. Hindi po pwedeng i-deny ito, mga kapatid. Kasi sa oras na maramdaman mo sa sarili mo, na alam mo na totoo yung ginagawa mo, ramdam din po ito ng Panginoon na totoo yung ginagawa mo para sa Kanya. And ano ina-expect natin sa Panginoon? Then totoo rin kung ano man yung gagawin niya back to you. At yun po yung importante, mga kapatid. Marami pong linggo, Sunday after Sunday, ang pwede pang dumating sa buhay natin. Pero alin po doon sa Sunday na narito tayo na masasabi mo, that is the first time in my entire life na ginawa ko yung makatotohanang bagay. Kailan?
Sana ho lahat ng Sunday nasabi natin. Lahat ng Sunday nasabi natin, Lord, wala akong sinayang na anumang panahon at oras sa anumang bagay na ginagawa ko na may kaugnayan sa iyo, sapagkat yun po gusto kong maging. Masarap mga kapatid, gawin niyo. Challenge niyo sarili niyo. Nakakapagod ang isang bagay na ginagawa mo na alam mo sa sarili mo, hindi ka nagiging. Tama? Subukan niyo. Subukan niyo, huwag lang sa Diyos. Subukan niyo in dealing with other person. Subukan niyo, maging sa trabaho niyo na yung ginagawa niyo for the sake lang na na nag-perform kayo as your duty, as your job, pero yung puso ninyo, hindi nakalakip doon. Hindi mo mararamdaman. Amen ba mga kapatid? Kaya sa Panginoon, ito sinabi, Matthew 5:37. Sabihin mo na lang na oo kung oo. At kung hindi, hindi. Sapagkat buhat na sa masama ang anumang sumpang idaragdag mo dito. Let what you say be simply yes or no. Anything more than this comes from evil. Don't say anything that you don't really mean. Huwag kayong magsasalita na hindi naman pala Kaya nga minsan siya, I mean it. Di ba, mga kapatid? Madalas meron tayong ganito May pasumpa-sumpa pa tayo, di ba? Pexman. Cross my heart. Amen? Huwag na po dahil hindi daw po yun totoo. At marami na po tayong sinabi at ipinangako na hindi naman nangyari. At dahil po doon, nagkakasala pa tayo. Amen po ba? Huwag nang gagamit na gano'n. Oo na lang kung oo, hindi kung hindi. Sasama ka ba? Oo. Sasama ka ba? Hindi. Huwag na yung titignan ko. Bahala na. Hindi, sasama ka ba talaga? Yes, sungkaman. Tapos oras ng lakad, nasaan ka? Wala. Pwede, sino dinaya mo? Kawikaan 21 verse 2. Akala ng tao, lahat ng kilos niya ay wasto. Ngunit si Yahweh lang ang nakakasaliksik ng ng puso. Yan po ang problema ng tao na akala po natin lahat ng ginagawa natin, tama tayo. Tingnan po niyo yung word, akala. Ano ibig sabihin ng akala? Palagay mo lang. Amen? Palagay mo lang. Pero hindi po dahil sa tingin natin, tama tayo, tama nga. Pero higit sa lahat ng ito, Diyos ang nakakaalam kung tama nga tayo o hindi. Akala lang natin. Kaya dapat mga kapatid, sinasabi natin sa Diyos, Lord, kung sa palagay nyo, tama po ako, payagan mo. Kung hindi naman, huwag nyo itong pahintulutan. Yan po yung pinaka-safeguard natin sa ating pong sarili para hindi po tayo magkasala. Amen ba mga kapatid? Kaya masama rin po ang nanghuhusga. Dahil hindi po natin alam kung ano ang tunay na nasa puso ng tao. Tanging ang Diyos lang po ang nakakaalam nito. So therefore, dahil hindi natin alam kung ano po talaga ang tunay na nasa puso niya, then ipaubaya na po natin ito sa kamay ng Diyos. At huwag na po natin itong ilagay sa ating pong mga kamay. Dahil tayo na umuhusga, ay huhusgahan din. Amen. Akala natin tayo ang tama, yung pala, tayo ang mali, sila pala ang tama. O paano kung gano'n? So, sino lang po nakakaalam nito? Tanging ang Diyos. Amen po? So, ano yung una nating putos? Sa puso nakatingin ang Diyos. Tinitingnan lang ba niya? Hindi. Sinisiyasat po niya. Okay? Kasi kailangan po siyasatin. Kasi pwede po kasing maging mali ang judgment natin kung hindi natin itong masusing sinisiyasa. At bumabase lang po tayo doon sa ating nakita, doon sa biglang tingin. So ngayon, ano po ang lunas? Kasi doon sa binanggit doon sa teksto, wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Amen.
Ngayon, kung wala ng lunas, may pag-asa pa ba tayo? Ayan ang lunas. Amen? Kasi doon sa word na ginamit, wala ng lunas ang kanyang kabulukan. Kung wala na po itong lunas, may pag-asa pa? Wala. Wala na. Napakaaga niyo naman sumuko. Isipin niyo dahil lang sinabing walang lunas, wala na kayong... Wala na pala. Ano pa gagawin natin? Wala na eh. Kapatid, huwag kayong sumusuko agad. Amen. Kapag nakita nyo, definitely sa sarili natin, wala tayong magagawang lunas. Pero meron pong isang Diyos na may kakayahan para po bigyan ito ng lunas. Amen. Yung hindi natin kaya, kaya ng Diyos. Kaya nga meron tayong Diyos at doon natin ipaubaya sa Kanya yung bagay na hindi natin kayang gawin on our own. Ngayon, ito yung pangatlo. Ano po ang lunas ng kabulukan ng puso? Ito, ano lunas? Sagutin po natin kung ano lunas. Ezekiel 36:26. Bibigyan ko kayo ng bagong puso. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong salamat po sa Diyos. Doon sa inaakala natin na wala na pong lunas ang kanyang kabulukan. Diyos pa rin po, mga kapatid, ang gumawa ng paraan para mabago ang puso nito. Kaya tingnan po ninyo yung prayer po ni David. Awit 51. Ay, wala po doon. Awit 51. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Di ba? Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo ako, O Diyos, ng bagong ramdam po ni David na may mali sa kanyang puso. Amen. Kaya ang prayer niya, bigyan mo ako ng bagong damdamin. Ang damdamin po ba, saan ang gagaling? Saan ang gagaling? Sa puso. Kaya nga hindi po ba, ano po yung tawag po kay David? A man after God's own heart. Di ba kapatid? Yung maganda po kasi yung ma-realize natin kung ano yung tunay nating kalagayan. As I have said kanina, doon po sa introduction natin, kapag hindi natin ito na-address, wala ho tayong gagawing pagkilos. At yung pong mga message po na ito na ibinababa ko sa inyo, hindi ho para ikundina ang sino man sa inyo. Okay? Mga kapatid, gusto ko maging klaro ito sa inyo. Alam ko po sa isang linggo na pinagdaanan nyo, marami na po sa atin. Halos mabigat na ang pinagdadaanan. At kaya tayo pumupunta sa Panginoon, sa church, nagsasamba tayo tuwing Sunday sapagkat kahit papano, makakita tayo ng kahit man lang konting pag-asa. At doon sa pag-asa na yon, makaramdam tayo ng konting kagaanan sa lahat ng ating pong pinagdadaanan. Pero paano kung maririnig mo ay parang lalo ka pang kinukundina? Parang lalo ka pang nakakaramdam ng guilt sa puso mo. Na parang lalabas ka rito, hindi kagaanan ang binitbit mo, kundi kabigatan sapagkat napakabigat ng narinig mo. Kapatid, kaya ko po ito sinasabi sa inyo hanggang mas maaga. Hindi po para pabigatin ang kalooban po ninyo sa mga mensahe na naririnig po natin. Kundi kahit papano, sapagkat anumang pong bagay na may mali inside of us, raramdamin po niya yun eh. Tama po ba? Subukan ninyo na may kapraso lang na tinik na nakabaon sa laman ng inyong katawan. Kapraso lang tinik. Tingnan nyo kung mapapalagay kayo. Amen. Mapapalagay kayo na may kumikirot, lagi na lang na meron kayong nararamdamang kirot. Bakit? Sapagkat meron pong pouring things na nandoon po sa loob na siya pong nagbibigay ng hirap sa iyo. Not unless na matanggal mo ito, doon mo lang po mararamdamang nakalaya ka sa hirap na dinadala mo. At yun po yung sinasabi ko rito, there's something wrong, may mali. Mayroon pong bulok doon po sa loob. At kapag hindi po natin ito na-address, madadamay ang buong katawan. Kaya mas maganda, maaga pa lang makita na natin, ano ba, what's wrong with me? So, i-address mo. Kung ano man po yung mali, itama mo. Lord, gabayan mo ako na maitama ko ano yung mali na ito. At kapag naitama mo, o ano pa ang magpapahirap sa'yo? Wala na. Tama po ba? Napakahirap naman mga kapatid, na lagi na lang dito ang maririnig nyo ay puro pagbibigay ng pag-asa. Pero mga kapatid,
Yung pag-asa, asa kayo ng asa. Sabi kasi niya, ni Bishop, sabi nung pastor namin, sabi nung speaker namin, yung pag-asa namin, ganito ay mangyayari. Paano kung hindi mangyari? Naman po frustrate ka. Hindi po kasi gano'n. Ang Panginoon, mga kapatid, nakita niyo, most of His message, dinidil niya ang puso ng tao. Tama, hindi? Bakit? Yun ang importante sa Kanya. Nahihirapan ka man ngayon. Okay? Nasasaktan ka man ngayon sa mga naririnig mo. Pero pagkatapos ng lahat ng yan at naidil mo, naitama mo, kapatid, tingnan mo sa huli, ano sabi ng Panginoon? Wala nang paghihirap. Wala nang pasakit. Wala na, lumipas ng lahat ng bagay. Bakit? Napagtagumpayan mo na ang lahat ng iyon. At yan yung purpose ng salita ng Panginoon. Hindi nyo ba nabanggit? Hindi ko ba naipaalala sa inyo? Tingnan nyo ito. I-define, describe. Ang salita ng Panginoon is like a hammer. Hammer. Alam niyo hammer? Martilyo. Kapatid, salita ng Diyos ay tulad ng martilyo. Pinupok-pok ka. Hindi masakit? Hindi masakit? Masakit. The Word of God is like what? A fire. Fire. Apoy. Susunugin ka. Para daw itong ginto na kailangan dumaan sa apoy para makita yung tunay na ginto. The Word of God is like a sword. Magkabila ay talim. Ano ibig sabihin? Tumatagos hanggang sa ikaibutura. So ibig sabihin, kung ang salita ng Panginoon ay like a hammer, kung ang salita ng Panginoon like a fire, kung ang salita ng Panginoon like a sword, kapatid, lahat po ng binanggit doon, nakasasakit yun. Amen. Pero yun ang unti-unting magbabago sa atin. Na habang pinupukpok ka, kasi minsan hindi tayo magising kapag hindi ka pinukpok. Amen. Ano po ang ibig sabihin ng fire? Yung mga impurities, inaalis po sa atin, kaya para po tayong sinisindihan. O, ano po yung sword? Tinatapyas yung mga bagay na nariyan na hindi po dapat nariyan. Amen. Yun po yung purpose. Mga kapatid, hindi po ang layunin ng pulpitong ito ay para lang manakit po sa damdamin ng kahit na sino. How I pray to God na kayo po'y lumalabas dito na masasabi natin na talagang full of promises ng Panginoon na hinawakan ninyo. Talagang nandun po yung kasiglahan po ninyo. At daman-daman ninyo na natanggap ninyo kung ano man yung blessing intended for you na ibinigay sa atin ng Panginoon. Napakasarap nun. Pero kapatid, aanin ko na ako'y naggalak doon sa aking mga narinig, naging masaya, pero meron palang dapat akong i-address sa loob na hindi ko nabibigyan ng tuon na yung pala ang papatay sa akin unti-unti. At kasalanan din po ito nang narito po sa harapan ninyo na meron na palang nakikitang mali pero hindi pinapansin. Sapagkat hindi po lahat tayo ay nakikita natin kung ano ang mali sa atin. Amen? Mas madali nga nating makita ang mali ng iba kaysa sa mali ng sarili natin. Amen? Pero yung mali natin, merong iba na nakakakita nito. At kung tayo ay may respeto, doon sa nagmamalasakit sa iyo. Diba? Pakinggan mo. Mas mainam daw po ang halik ng ng kaaway kaysa saan? Sa papuri ng isang taong walang sa iyong pakialam. Mas gugustuhin ko pa pala yung kung ikaw ay pinaalalahanan, mga kapatid. Amen? At yun lang po intention po natin. And I pray to God na nakukuha po ninyo kung ano po yung nais kong sabihin. Hindi natin po gusto na manakit. Pero ang salita ng Panginoon, i-accomplish po niya yung purpose kung kanino po niya ito sinasabi. At yun po ang mangyayari. At kung ikaw po itong nakakaramdam nito, napakasarap. Bakit? Lord, out of many, ako po pala yung dinidil mo sa araw na ito. Hayaan mo sa tulong at habag mo. Kayo na rin na nagsabi, may lunas ang kabulukan ng pusong ito. Bigyan mo ako ng bagong puso. Amen? At bakit ko po ito sinasabi, mga kapatid? This is my conclusion. Tingnan niyo po sabi niya. Sinasabi pa ni Yahweh, darating ang araw o panahong parurusahan ko
ang lahat ng tinuli. Ngunit ang puso ay hindi nabago. Ano po ibig sabihin nito? Kahit sabihin pa nating nakasusunod tayo sa Diyos, ayon sa hinihingi nito, naglilingkod tayo at iniisip natin na nagawa natin yung dapat nating gawin para po sa Kanya. Pero kung hindi na bago ang puso natin, walang saysay ang lahat ng ginagawa natin para po sa Diyos. Huwag nating sabihin, Kristiyano tayo, workers tayo, leaders tayo, pastor tayo, bishop tayo. Kung hindi na bago ang puso natin, walang saysay ang lahat ng paglilingkod mo. Sa Diyos ang pinakamahalaga ay kung nabago ang ating mga puso. Amen ba mga kapatid? Yan ang una, kasi kapag yan ang nabago, wala nang sagabal sa lahat ng gagawin mo. Dahil ang lahat ng gagawin natin dapat galing sa puso at hindi galing sa isip lang natin. Pwedeng mangyari ang lahat ng iniisip mo, pero ang tanong sa lahat ng ito, ginawa mo ba na naroon ang puso mo? Pwede mo bang sabihin sa isang tao na mahal kita sa isip ko, pero hindi sa puso ko? Church, pusong nabago ang kailangan ng Diyos. Hindi basta lang puso, kundi puso nabago. Amen po mga kapatid? Palapakan natin ang Panginoon. Tayo po natin tumayo. Sige po tayo din manalangin sa Panginoon. Taas po natin ang ating mga kamay. Kapatid, kayo po higit na nakakakilala sa inyong pong sarili. Huwag po ninyong hayaang masayang lahat ng ginagawa nyo na effort and sacrifice para po sa Panginoon bilang pagsunod ninyo. Huwag nyo sabihin maliit siyang tinitiis ninyo. Yung sinasakripisyo nyo, kahit malayo pa pinanggagalingan ninyo, dumadako kayo sa kanyang tahanan para sumamba at magpuri. Pero gawin po natin ito ng totoo, na may katotohanan sa inyong mga puso. Taos sa puso mo ang anumang bagay na ginagawa mo. Kasi alam ng Diyos, batid ng Diyos, hindi ito lingid sa Kanya, hindi ito nakakaila sa Kanya. At nakakapagod, kapatid, sa dami ng iyong ginawa, alin doon ang masasabi mong naging totoo? At alin doon yung hindi? Amen and amen. God bless you mga kapatid.